na embahada ng ating bansa para maitala po sa ating noon ay tinatawag nating National Census and Statistics Office, na ngayon po ang tawag natin Philippine Statistics Authority. Dalawa po kasi ang importansya noon, Mr. Lopez. Unang-una, bibigyan po kayo ng birth certificate, matatala po yun. Bakit hindi po ninyo ginawa yun, Mr. Lopez? Bago po payagan ng chairman ng committee ito sumagot si Mr. Gabby Lopez, ay papalalahanan lang po si Deputy Speaker Rodante Marcoleta na naubos na po yung iyong 5 minuto at ang susunod po na magtatanong pagkatapos po ninyo ay ang ating Vice Chairman ng Legislative Franchise na si Congressman Tony Pet Albano. At maaari po bang bago sumagot si Mr. Gabby Lopez ay matanong muna natin si Mr. Tony Pet Albano kung siya ay willing na ibigay ang kanyang oras kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Vice Chairman Albano. Okay. Pinagbigay alam na po ni Vice Chairman Tony Pet Albano at ni Congressman Inody ang iyong mga dalawang kasunod na you can consume their time at meron ka pa pong panibagong 10 minuto. DS Marcoleta. Alam po ninyo, kung mapapansin ninyo, halos 3 lamang po kami na kumakatawan sa ibang panig ng usaping ito. Napakarami po ng mga authors ng bill para bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung sila po ay merong 3 minuto bawat isa, kahit na yung 15 authors lang, 45 minutes po yun eh. Tatatlo lamang po kami. Hindi ba niyo kami bibigyan ng sapat na panahon naman? Total naman ito para sa kapakanan ng ABS-CBN. Malinawan ng ating mamamayan, Mr. Chair. Kasi po, kung puputol-putulin natin ito, ewan ko po, baka hindi na masakyan ng mga taong gustong maunawaan lahat ito. Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin, Mr. Chair. Deputy Speaker Rodante Marcoleta, ulitin ko po, ibinigay na po sa iyo yung panibagong 10 minuto ni Congressman Tony Pet Albano at ni Congressman Inody. You may continue without any interruptions, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po. Mr. Lopez, ang naiuwan ko pong tanong sa inyo, una, bakit hindi po nagawang i-report ng inyong mga magulang? Meron po tayong tinatawag na form dyan eh. Ito po yung Philippine Report of Birth. Na yan po ay regulasyon ng ating pamahalaan. Saan man kayong panig ng mundo na panganak, kailangan po ninyong i-report yun sapagkat kung gusto po ninyong kayo matala bilang isang Pilipino. Ngayon, nung kayo'y nasa ustong gulang na, hindi rin po ninyo ini-report sa ating tanggapan sa ibang bansa. Bakit po? Your Honor, I would like to direct Hindi ko marinig yung ano. Ayo Bautista, my lawyer, to respond to this particular question. Mr. Gabby Lopez, maaari po ba kayong lumapit sa inyong monitor kasi hindi po kayo masyadong maintindihan. Maraming salamat po, Mr. Gabby Lopez. How is this? Is this better? Opo, mas malakas po. Your Honor, I would like to direct my counsel to respond to this particular question from Hindi po masasagot po ng counsel ninyo yan, Mr. Lopez. Ipagpaumanhin po ninyo. Sapagkat ang tanong ko, kayo lang pong pwedeng sumagot. Hindi po niya malalaman ang nasa isip ninyo at lalong hindi niya marirecall sapagkat nung nandun kayo sa Amerika, hindi naman po niyo siguro kasama yung abogado ninyo eh. Kayo po ang pwedeng sumagot lamang dyan. Ipagpaumanhin na po ninyo. I understand, Cor Marcoleta, it's just a point of order that, I want to clarify that only a lawyer can give his legal opinion. Mr. Gabby Lopez, ulitin po namin sa inyo, ang inyo pong legal counsel ay pwedeng sumagot on part of ABS-CBN. Yun nga lang po, Mr. Gabby Lopez, ang katanungan po ni Deputy Speaker Marcoleta ay patungkol po sa inyong personal na buhay.
At tungkol po sa personal ninyong buhay, kung hindi po ang magulang mo ang sasagot, Mr. Gabby Lopez, ikaw na po siguro ang pinakamakakaalam kung ano po yung nangyari sa iyong personal na buhay. At sa pagkakataon pong ito, Deputy Speaker Marcoleta still have the floor. Siya po ang magsasabi kung sino po ang gusto niyan tanungin at sino po ang gusto niyan sumagot. Maraming salamat po. Your Honor, I cannot recall the reason why I did not go to the Congress or the hall of to get a Philippine citizenship. I only know through my lawyers that it does not change the fact that I am a Filipino citizen, regardless of whether I actually executed these things habang bata pa rin ako o hindi. Mr. Lopez, hindi po ninyo nasasagot po ang aking tanong eh. Ano po ang dahilan? Bakit hindi naiulat ang inyong pagkakasilang sa Amerika? Gayong ito po ay isang tuntunin na dapat ito pa rin ng isang Pilipinong naipanganak sa ibang bansa. Yung magulang po, maring nakalimutan. Pwede natin silang pagpasensyahan. Eh kayo po, nakalimutan din po ba ninyo? Well, apparently I did, Your Honor, because I did not do it. Oh. Alam po ba ninyo kung bakit ko tinatanong ito, Mr. Lopez? Kasi po nung nag-apply kayo ng Philippine Certificate of Recognition noong October 3, 2000, na kung hindi po kami nagkakamali, ang Immigration Commissioner ay kasama namin po ngayon sa kapulungan ito, si Congressman Rufus Rodriguez. Kasi po, ipag mawalang galang na po, kung ako po kasi ang commissioner ng immigration ng panahon na yon na kayo nag-apply, ang una ko pong kukunin sa inyo ay yung birth certificate ninyo. Wala pong katumbas na halaga yun, Mr. Lopez. A birth certificate is conclusive upon all your claims to citizenship. Wala na pong iba. Ang problema po, ni-require po ba kayo ng Bureau of Immigration nung panahon na yon na mag-submit kayo ng birth certificate? Authenticated by the National Census and Statistics Office na kung tawagin ngayon ay Philippine Statistics Authority. Hindi po kayo ni-require ng gano'n eh. Ni-require po ba kayo na mag-submit kayo ng dokumento na nagpapatunay na nung kayo'y napanganak, ang pagkamamamayan o citizenship ng inyong ama ay Pilipino pa rin? It could happen, Mr. Lopez, that at the time of your birth, pwede namang mangyari na kahit Pilipino pa ang ama ninyo, anong malay natin, several years prior to your birth in 1952, maaring nagpalit kasi ng citizenship ang inyong ama. Kasi po, may balita naman at totoo. Kayo na rin po ang nagbalita sa ANC. Nabasa ko lang ito eh. Na in 1947, ang ama po ninyo ay nag-aral sa isang military school sa Virginia. Hindi ko naman po sinabing ni-renounce niya yung kanyang Philippine citizenship. Maaari lamang po. So, hindi po kayo ni-require ng Bureau of Immigration na nag-submit man lang kahit na yung passport po ng ama ninyo na noong 1952, talagang Pilipino pa siya. Nag-submit po kayo ng passport ng inyong ina, pero yung passport niya po, 1998 na, 46 years after you were born. Mr. Chair, binasa ko po yung lahat ng mga immigration papers na isnabmit nila dito sa atin, kahit na napakalabo po. Halos mabulag na po ako, pero pinag-aralan kong mabuti. Wala na isang man po, Mr. Chair, na in-authenticate po ng Philippine Statistics Authority o ng Civil Registrar ng ating bansa lahat ng kanilang isinabmit na dokumento. Napakadali pong nakakuha ng Certificate of Recognition sa pamamagitan lang po ng mga Xerox copies na isinabmit ninyo. Ganun po ba ang pagkuha ng Certificate of Recognition? Mr. Lopez, ang isa pong bata, o kahit na hindi bata, mag-aaral,
hihingan po ng authenticated certificate of birth sa Philippine Statistics Authority. Magtatrabaho ka po, mahanap ka ng trabaho, i-require ka po ng authenticated birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Ito po, kumukuha kayo ng Philippine recognition. Hindi man lang po kayo na-require ng Bureau of Immigration, ipakita po ninyo ang birth certificate. Kung ako po, ang Bureau of Immigration Commissioner nung panahon na yon, hindi ko kayo bibigyan sapagkat wala kayong ipakikita sa aking birth certificate. Can I respond, Your Honor? Yes, sir. Please respond. I'd like to allow my lawyer, Mike Damaso, who was actually the one who filed the certificate for recognition, to respond to your particular question, Your Honor. Ano po ang sasabihin ng abogado niyo, Mr. Gabi Lopez? Pwede po bang malaman kung anong sasabihin niya? He will answer your question po, Your Honor. Sige nga po. Magandang hapon po. Excuse me, Congressman Mr. Marcoleta. Damaso, kayo po ba ay nakapag-take na ng inyong oath? Opo, Mr. Chairman. Sige po, you may continue. Tungkol po dun sa birth certificate na hindi o na isubmit sa application for recognition ni Mr. Lopez, ang rason po niyan ay ang recognition ay procedure para dun ho sa mga walang birth certificate. Dahil kung merong birth certificate si Mr. Lopez, hindi na ho kakailanganin ang recognition at yun lang ho ang isasubmit niya sa Foreign Affairs at mabibigyan na ho siya ng passport. Ang rason ho kaya nga hindi makakuha ng passport ay dahil ho walang birth certificate at hindi na rehistro yung kanyang pagkapanganak sa Massachusetts. Kaya nga itong procedure na ginagawa ng Bureau of Immigration para dun sa sitwasyon po na walang mga birth certificate na natural born Filipino dahil sa Amerika sila pinanganak. So, yan ho ang rason kaya nga kumuha ho ng recognition dito sa Pilipinas. O di inaamin po ninyo, attorney, na tagang wala siyang birth certificate, hindi po ba? Hindi ho narehistro sa Amerika dahil po nakaligtaan lang ng mga magulang. Oo nga po. walang, Oo nga po. hindi Ganito lang. nakapunta Simple sa- lang po ito. Simple lang po ito. Meron po siyang birth certificate, pero inisyu po ng gobyerno ng Amerika. Tama Nakaligtaan po na mag-submit ng Philippine birth report, kaya wala pong na-issue sa kanyang birth certificate ang Pilipinas. Tama po? Tama po yan. Oo. Tama. Iyon po yung tinatanong ko sa kanya kanina. Nung kayo po'y mag-apply, kayo po ba yung tumulong sa kanya? Opo. Nung kayo po'y mag-apply ng Certificate of Recognition, ang binigay po ninyong mga dokumento, tinitingnan ko po, ni isa ay wala pong authentication mula sa ating tinatawag ngayon Philippine Statistics Authority. Ni wala pong pinakita ng panahon na naipanganak po si Mr. Gabi Lopez, ang kanyang ama ay Pilipino pa nung panahon na yun. Dapat po kasi, meron yun. Paano po pagbabasihan ang pagbibigay po sa kanya ng Certificate of Recognition dahil wala nga po siyang birth certificate kung hindi po ibibigay ang mga dokumento na sertipikado, authenticated ng Philippine Statistics Authority? Yun lamang po ang mapagbabasihan natin. Kasi po, ito po Ganito po yun. Hindi, sandali po. Kung hindi po nakaligtaan ng kanyang mga magulang, at ganun din si Mr. Gabi Lopez, wala po sanang pagtatalo sapagkat meron po siyang birth certificate. The most laudable conclusion po dito, attorney, parang yung mga magulang ni Mr. Gabi Lopez at saka siya,
mukhang ayaw naman nilang magpa-recognize bilang isang Pilipino. Sapagkat hindi nila inireport. Hindi po kasi kapani-paniwala, attorney, panganay po kasi si Mr. Gabby Lopez. At maski tingnan po ninyo sa mga larawan, nung siya pa'y bata-bata, maganda lalaki po. Sa tuwa po ba ng magulang, kaya nakalimutan niyang, importante po yun, panganay yun eh. Pag napanganak po ang anak ninyo, hindi po nyo malaman ang kaligayahang nasa loob ninyo eh. Kailangan po matala sa gobyernong Pilipino. Alam mo, abogado po kayo eh. Yung certificate of birth, yun po yung conclusive proof. Sasabihin po natin, attorney, under the 1935 Constitution, Pilipino ang pangalan niya. Jus sanguinis, di ba? Opo. Attorney, we were taught in law school that the principle of jus sanguinis is a legal fiction, technically speaking. Tama po ba? Opo. Tama. Patutunayan mo po yon sa mga authenticated, certified, reliable documents na kinuha ninyo sa Philippine Statistics Authority para po mabigyan kayo ng substitute for a birth certificate. Tingnan po ninyo yung binigay ninyo certificate, mga dokumento sa amin. Ni isa, attorney, wala pong certified, wala pong authentication. Paano po kayo nagkaroon ng certificate of recognition? Kayo na po ang sasagot sa taong bayan. Tutuloy na lang po ako sa ibang mga tanong. Mas importante po ito. Salamat po, attorney. Salamat po. Isang paliwanag lang po, kung pwede, Congressman. Hindi po. Ayos na po yun. Maiksik po. Ayos na po yun. Ayos na po sa amin yun. Mr. Lopez, nung kayo po'y unang tinanong ni Congressman Boying Remulla, tinanong po kayo kung, yung kauna-unahan po na nagkita tayo, Mr. Lopez, tanong po niya sa inyo, kayo po ba'y 50% Pilipino o 50% na Amerikano? Ano na po yung naisagot nyo noon, Mr. Lopez? Hindi ko na po kasi masyadong matandaan. Hindi ko din maalala yung sagot ko. Hindi. May I go for the records? Ano po? Yes po. Sa mga tweet, kalahati po Pilipino, kalahati naman Amerikano. E di, parang lamangan. Walang lamangan po, Mr. Lopez, di ba? Hindi po. Hindi po. Ano na po yung sagot nyo? I am 100% Filipino. Ano po? I am 100% Filipino. 100% American lang po kayo? Pilipino. Paano po yung... sandali. Mr. Lopez, ang sagot nyo, you are 100% Filipino and 100% American. Yun po ba? Hindi po. Ano po yung sagot nyo? The issue of dual citizenship is merely a technical issue. In terms of substance, in terms of allegiance, I am 100% Filipino po. Sa mga tuwid, wala po kayong allegiance sa American government? Wala po. Paano po natin tatanggapin yon? Kayo po inapanganak sa Amerika. Lahat po ng abogado nyo, tagapagtanggol pong mga kasama namin dito, na naglalayo magkaroon kayo ng prangkisa, tinanong pa kayo, did you renounce your American citizenship? Pagkatanggi-tanggi pa ninyo, no. Pagkatapos sasabihin nyo sa amin na wala kayong allegiance sa American government. Baka gusto po ninyo, reviewin muna yung tanong ninyo, Mr. Lopez, at naririnig po kayo ng American Embassy. Kayo po ay Amerikano ngayon. Kasi po, Mr. Lopez, ang matinding problema na kinakaharap ninyo sa pagdinig na ito ay hindi naman po yung pagiging Pilipino na nababalot po ng napakaraming pagdududa. Kung hindi, yung pagiging Amerikano ninyo. Bakit po? Kahit na po tanggapin ko na Pilipino kayo ngayon, Mr. Lopez, sige, wala na po yung duda halimbawa, hindi rin po kayo makaliligtas doon sa pagtatangi sa Pilipino lamang na may karapatang magmay-ari
at mamahalan ng mass media, sapagkat dalawa po nga ang inyong pagkamamamayan. Isang Amerikano kayo at isa pang Pilipino. Ulitin ko po, Mr. Lopez, mahigpit po ang kautosan ng ating saligang batas. Ownership and management of mass media shall be limited to Filipinos or corporations, cooperatives, associations wholly owned by such citizens. Kapag ka purong kape po ang pinag-uusapan, Mr. Lopez, barako po ang ibig sabihin nun. Hindi po kape Amerikano na nabibili ni Congressman Mike Defensor sa Starbucks. Ganun lang po kasimple yun. Gaya po ng nasabi ko na, Mr. Lopez, ang pagiging Pilipino nyo siguro tatanggapin namin, pero yung nagiging problema, bagamat ginusto nyong kilalanin lang ang pagka-Pilipino nyo ngayon, yung po talagang pagiging Amerikano. Pwede po bang sabihin ninyo sa amin, Mr. Lopez, ito po tapatan, nakaharap po kayo sa taong bayan, na kapag sinusuri natin ang mahigpit na kautusang ito ng ating saligang batas, tatanggapin lamang po ba namin ang pagiging Pilipino ninyo? At tatakpan namin ang aming mga mata na kayo hindi Amerikano? Ganun po bang gusto ninyong gawin? Alam niyo po, I am already 68 years old po. My record over the last 35 years is in the public records. You don't have to make a judgment without evaluating the evidence po. So if you look at that judgment, I stand by the record that I have put together in the last 35 years as chairman of ABS-CBN po. It is very clear that my actions have been. There is no question that there's a conflict of interest between my being a Filipino and being an American. Time and again, I have shown that my actions always favor the Filipino. That is why our saying, the mission statement of ABS-CBN is in the service of the Philippines. I am not making any judgment. For the record, I'm going to say that, Mr. Lopez. But since it was you were the one who brought this up. Sabi ko nga po kanina sa abogado ninyo, natutunan po namin sa eskwela na ang prinsipyo ng jus sanguinis is basically a legal fiction. I'd like to be able to ask you, Mr. Lopez, when you said that you will live and die as a Filipino, may I ask you if that claim for patriotism was supported by empirical evidence of allegiance to this country? You please tell us, briefly, how much have you done for the Philippines to merit an evaluation of your loyalty, your fidelity, and your allegiance to this country? You tell us. Those are big words. You wanted to live and die for this country. But citizenship is one, allegiance is another. They say that citizenship, Mr. Lopez, is better found, or the meaning of that can be found in allegiance, because citizenship is not convenience. Citizenship is earned, that is not inherited, technically speaking. You tell us now, Mr. Lopez, how much have you done so that we can sufficiently assert or even assess your allegiance to this country? It is your time, Mr. Lopez. Please tell us. I agree, Your Honor, that citizenship should not be inherited. It should be earned. Siguro po gumamit na po kayo na, hindi ko po talaga kayo, I'm sorry Mr. Lopez, hindi ko po marinig talaga ang inyong, wala po ba kayong, attorney, bigyan mo naman siya ng mic. How is that, Your Honor? Can you hear me now? Yan, medyo malinaw na po. I agree, Your Honor, that citizenship should be earned and not inherited. I believe that the actions that I've carried out throughout my career as the chairman of ABS-CBN merit that I have done everything I can for the Filipino. There are many instances of this particular fact. Perhaps we can just relate one event. Attorney Brosas, I believe, talked about the fact that when ABS-CBN was taken off the air,
there were over 3 million Filipinos that no longer could receive any signal that allowed them to be informed about the issues that beset our country, in particular the pandemic. Those 3 million Filipinos live in areas that are outlying areas. Hindi po yun in the rural areas. These are out in the mountains. And these are places where we have put our signal in order to reach these Filipinos. Those signals that we put in these particular areas will not generate the kind of income that will allow you as a businessman to make an adequate return. We did it because we believe that the Filipino should be informed. And those are the people that are affected by the fact that the ABS-CBN has been closed. Hindi yan negosyo po. That was a decision that was made to extend our reach to the far reaches of the Filipino nation, even though we are not making money in doing it. Mr. Lopez, ang allegiance po ay personal. Ang ginawa po ng ABS-CBN, nakapagpasaya sa tao, nakapagbigay ng inspirasyon, yan po naman talaga ang tungkulin ng isang broadcast company. May television po kayo, may radyo. So kung nagagawa po ninyo yan, yun po naman talagang produkto ninyo. Diyan naman po kayo talaga kumikita. So hindi po yun ang allegiance. Ang ibig ko sabihin bilang kayo po, kasi ang i-issue po ngayon kayo, hindi naman ang ABS-CBN eh. Gusto naming malaman kasi, sino po ba si Mr. Lopez kung nasusukatin po natin ay yung kanyang allegiance sa kanyang bansa? Mr. Lopez, would you believe, sir, that after ABS-CBN was granted a franchise of more than 50 years, this Congress has earned its right to know from you personally, how you participated in our political process. How did you pay your taxes? How do you value your oath as a Filipino? Ito po ang kailangan, Mr. Lopez. Ganito na lamang po, para siguro matapos tayo sa issue ng allegiance. Mawalang galang na po, Mr. Lopez. Pwede ba naming hilingin sa inyo na i-recite ninyo yung unang linya ng Panatang Makabayan? Unang linya lang. Congressman Zarate, baka gusto mo ng tulungan. I take exception to the side comments of Congressman Marcoleta. Baka lang gusto nyo pong tulungan. I have my own time. Iniibig ko ang Pilipinas. Salamat po. Mr. Speaker, I move to strike the statement of Mr. Marcoleta. COMSEC is directed to strike out the previous comment. Mr. Chair, may I the reason why that statement should be stricken from the record? I Congressman simply ask Zarate. our colleague if he would like to help. I am not the one under interpellation, Mr. Speaker. I have my own time, Mr. Mr. Chairman. Later. Why would the gentleman